At yung magkaroon ako ng napakagandang opportunity sa amon na to, dito ko na natagpuan na kung paano mamuhay dito sa Hong Kong ng masaya at nang may ngiti sa labi kahit malayo ako sa aking pamilya. Hello, good morning po sa lahat. Ito po ay si Laila Guerrero TV, ang malong queen ng Kalinga. Ako ay sasayawan po kayo sa Team Kalinga. Nakilala ko yung Kalinga since nung nasa Facebook pa lang si Kuya Val at mag-isang umaakyat ng mga bundok. Una hindi ko alam na taga-Dait pala siya kasi ako ay taga-Dait din. Nasubaybayan ko yung mga paglingap niya hanggang sa nagkaroon na nga ng YouTube channel. Hanggang ngayon, nakasubscribe pa din sa kanya at isang member ng Kalingap Warriors. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Lingap sa mahihirap. Ako nga pala si Bernadette Budin Ohas, 47 years old, at laking Bicol sa Daet. At meron akong 3 anak. Taong 2007 nang mapag-isipan kong magtrabaho sa Hong Kong. Isa akong private teacher sa Rosary Hills International School sa Caloocan. At napansin ko na hindi sapat yung aking kinikita upang matustusan ko ang aking pamilya sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. So, nang makilala ko ang isang nanay ng estudyante ko, biniro ko siya na kung pwede akong mag-Hong Kong at ginag-grab ko yung opportunity na yon. Dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas at hindi sapat ang kinikita ko, kaya ako naisipang mag-Hong Kong. At masasabi ko na nung una kong pagpunta sa Hong Kong ay hindi ako pinalad.
napakahirap ng aking naging sitwasyon. Nagkaroon ako ng malupit na amo, walang tulog, walang kain, pero hindi ko hinayaan na gumib up. Bagkus patuloy akong nakipaglaban at nakapaghanap na rin ng magandang amo. At natagpuan ko nga ang amo ko ngayon na halos isang dekada na rin ako na naninilbihan sa kanila. At nung magkaroon ako ng napakagandang opportunity sa amo na to, dito ko na natagpuan na kung paano mamuhay dito sa Hong Kong ng masaya at nang may ngiti sa labi kahit malayo ako sa aking pamilya. Nang magkaroon ako ng magandang amo, dito ako namulat na pwede pala akong maging masaya kahit malayo ako sa aking pamilya. Nasama ako sa iba't ibang organisasyon na kung paano makakatulong ako sa aking kapwa. Dahil nakita ko dito sa organisasyon na ito na maraming mga kababayan natin ang minamaltrato at walang maayos na tulugan. Kaya naisipan ko na pwede pala akong makatulong sa ating mga kapwa OFW dito sa Hong Kong kung ako ay mapapaloob sa isang organisasyon. At itong organisasyon na ito ang naghimok sa akin upang mabuksan ang aking kaisipan na ang pagtulong sa kapwa ay kailangan nating dalhin kahit saan. At naisipan ko na mag-YouTube dahil unang-una para malibang ako. Dahil talaga namang nakakainip ang buhay OFW. Dahil lalong-lalo na kung hindi naman natin makakausap ang ating pamilya sa Pilipinas. Isa akong single parent at meron akong 3 anak. At ang aking bunso ay people with disability. Kaya ako nagsisikap na magtrabaho dito sa Hong Kong for almost 15 years. Nakatagpo ako ng isang napakabuting amo sa lugar ng Chung Kwan O sa Lohas Park. At 10 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. To na mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. At isang kaibigan ko ang nagsabi sa akin, bakit hindi mo ipagpatuloy ang pag-YouTube mo? Kilala mo ba si Kuya Bal? Sabi ko, si Kuya Bal ay naririnig ko lamang. At nung mga panahon na yon ay hindi pa ako magaling sa YouTube. Kasi kumbaga ang inilalagay ko lang sa YouTube ko ay yung aking mga singing, yung aking mga dancing, at yung mga adventure dito sa Hong Kong na halos lahat naman ay meron ng mga video na ganito. So nung inopen ko yung YouTube ni Kuya Bal, dun ko nakilala ng gusto kung sino nga ba si Kuya Bal. At dahil nga ang puso ko ay nasa pagtulong din, talagang humanga ako sa kanya dahil sa kanyang galing at husay kung paano niya matutulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa daet. Doon ko rin nakita na si Kuya Bal pala ay talaga namang napakahusay pagdating sa pag-charity. At talagang inopen ko na araw-araw yung kanyang YouTube channel at talagang isinishare ko na rin sa aking mga kaibigan at para maging aware ang lahat na yung pagcha-charity vlog pala ay napakagandang gawain. Kaya dito ako namulat na kung ako lang ay may pagkakataon na maging isa sa mga charity vlogger ni Kuya Bal, ako ay hindi magdadalawang isip na ako ay maging katulad nila. Kaya I'm very proud talaga na ang Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal at ni Ate Edna at ni Kuya Rab ay isang napakalaking at naipagmamalaking bahagi ng buhay ko na nakilala ko sila at ngayon nga ay nandito sila sa Hong Kong at nakita ko sila at talaga namang nag-i-enjoy ako at masaya. Ang pagcha-charity ay nasa puso. Ang pagcha-charity ay talagang
ipinapamana hindi lamang sa ama, hindi lang sa asawa, hindi lang sa anak, at lalong higit sa komunidad. Kaya talagang I'm so proud na nandito ako ngayon at ibinabahagi ko yung mga karanasan. Maganda man o hindi, ay kailangan nating maging open-minded sa ating buhay. Kaya sa mga kababayan natin na gusto mag-abroad, hindi lahat ay swerte. 15 years na ako dito sa Hong Kong, pero wala akong sariling bahay. Dahil bakit? Wala naman akong ibang aasahan kundi ang aking sarili. Wala akong asawa. 3 ang anak ko, nag-aral sila. At I'm very proud na nakapagpatapos ako ng aking mga anak sa college. Kaya bilang isang OFW, win-win solution ang pagiging isang OFW. Mananalo ka sa pamamagitan ng ikaw ay magkakaroon ng ipon. Matatalo ka dahil wala kang ipon. Lagi nating iisipin na ang pagtulong sa kapwa ay laging bukas. At kasi ang kayamanan naman ay hindi naman natin madadala sa kalangitan, di ba? Kaya i-share natin ito sa abot ng ating makakaya at bigay natin dito sa mga taong nangangailangan. Kaya Kuya Bal, I would like to say thank you so much sa opportunity na to. At sa lahat ng Team Kalingap, mabuhay po kayo and thank you very much. Ingat po kayo. Dahil mahal ko kayo, ang sayaw na ito ay para sa inyo. Kaway-kaway naman, sama ng Kalingap, Kuya Bal Santos, Martina. Ako nga pala si Bernadette Budino Ohas, 47 years old, at laking Bicol sa Daet. At meron akong 3 anak. Taong 2007 nang mapag-isipan kong magtrabaho sa Hong Kong. Isa akong private teacher sa Rosary Hills International School sa Caloocan.
At napansin ko na hindi sapat yung aking kinikita upang matustusan ko ang aking pamilya sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. So, nang makilala ko ang isang nanay ng estudyante ko, biniro ko siya na kung pwede akong mag-Hong Kong at ginagrab ko yung opportunity na yon. Dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas at hindi sapat ang kinikita ko, kaya ako naisipang mag-Hong Kong. At masasabi ko na nung una kong pagpunta sa Hong Kong ay hindi ako pinalad. Napakahirap ng aking naging sitwasyon. Nagkaroon ako ng malupit na amo, walang tulog, walang kain, pero hindi ko hinayaan na gumib up. Bagkus patuloy akong nakipaglaban at nakapaghanap na rin ng magandang amo. At natagpuan ko nga ang amo ko ngayon na halos isang dekada na rin ako na naninilbihan sa kanila. At nung magkaroon ako ng napakagandang opportunity sa amo na to, dito ko na natagpuan na kung paano mamuhay dito sa Hong Kong ng masaya at nang may ngiti sa labi kahit malayo ako sa aking pamilya. Nang magkaroon ako ng magandang amo, dito ako namulat na pwede pala akong maging masaya kahit malayo ako sa aking pamilya. Nasama ako sa iba't ibang organisasyon na kung paano makakatulong ako sa aking kapwa. Dahil nakita ko dito sa organisasyon na ito na maraming mga kababayan natin ang minamaltrato at walang maayos na tulugan. Kaya naisipan ko na pwede pala akong makatulong sa ating mga kapwa OFW dito sa Hong Kong kung ako ay mapapaloob sa isang organisasyon. At itong organisasyon na ito ang naghimok sa akin upang mabuksan ang aking kaisipan na ang pagtulong sa kapwa ay kailangan nating dalhin kahit saan. Kaya kilala ako ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Hong Kong dahil sa mga iba't ibang organisasyon na aking sinalihan. At naisipan ko na mag-YouTube dahil unang-una para malibang ako dahil talaga namang nakakainip ang buhay OFW dahil lalong-lalo na kung hindi naman natin makakausap ang ating pamilya sa Pilipinas. Bago ko nga pala ipagpatuloy ang aking kwento, isa akong single parent at meron akong 3 anak at ang aking bunso ay people with disability. Kaya ako nagsisikap na magtrabaho dito sa Hong Kong for almost 15 years. Nakatagpo ako ng isang napakabuting amo sa lugar ng Chung Kwan O sa Lohas Park. At 10 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. To na mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. At isang kaibigan ko ang nagsabi sa akin, bakit hindi mo ipagpatuloy ang pag-YouTube mo? Kilala mo ba si Kuya Bal? Sabi ko, si Kuya Bal ay naririnig ko lamang. At nung mga panahon na yon ay hindi pa ako magaling sa YouTube. Kasi kumbaga, ang inilalagay ko lang sa YouTube ko ay yung aking mga singing, yung aking mga dancing, at yung mga adventure dito sa Hong Kong na halos lahat naman ay meron ng mga video na ganito. So nung inopen ko yung YouTube ni Kuya Bal, dun ko nakilala ng gusto kung sino nga ba si Kuya Bal. At dahil nga ang puso ko ay nasa pagtulong din, talagang humanga ako sa kanya dahil sa kanyang galing at husay kung paano niya matutulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa DAET. Doon ko rin nakita na si Kuya Bal pala ay talaga namang napakahusay pagdating sa pag-charity. At talagang inopen ko na araw-araw yung kanyang YouTube channel at talagang isinishare ko na rin sa aking mga kaibigan at para maging aware ang lahat na yung pag-charity vlog pala ay napakagandang gawain. Bakit nga ba hindi na lang gawin ng iba na tumulong sa kapwa? Hindi yung puro lang naman ewan yung mga ina-upload nila, di ba? Kaya dito ako namulat na kung ako lang ay may pagkakataon na maging isa sa mga charity vlogger ni Kuya Bal, ako ay hindi magdadalawang isip na ako ay maging katulad nila. Kaya I'm very proud talaga na
Ang Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal at ni Ate Edna at ni Kuya Rab ay isang napakalaking at naipagmamalaking bahagi ng buhay ko na nakilala ko sila, at ngayon nga ay nandito sila sa Hong Kong at nakita ko sila at talaga namang nag-i-enjoy ako at masaya. At syempre, ang madali, ang pagcha-charity ay nasa puso. Ang pagcha-charity ay talagang ipinapamana hindi lamang sa ama, hindi lang sa asawa, hindi lang sa anak, at lalong higit sa komunidad. Kaya talagang I'm so proud na nandito ako ngayon at ibinabahagi ko yung mga karanasan. Maganda man o hindi, ay kailangan nating maging open-minded sa ating buhay. Kaya sa mga kababayan natin na gusto mag-abroad, hindi lahat ay swerte. 15 years na ako dito sa Hong Kong, pero wala akong sariling bahay. Dahil bakit? Wala naman akong ibang aasahan kundi ang aking sarili. Wala akong asawa. 3 ang anak ko, nag-aral sila. At I'm very proud na nakapagpatapos ako ng aking mga anak sa college. Kaya bilang isang OFW, win-win solution ang pagiging isang OFW. Mananalo ka sa pamamagitan ng ikaw ay magkakaroon ng ipon. Matatalo ka dahil wala kang ipon. Ganun po natin tingnan ang isang OFW. Kaya kung halimbawa, bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-abroad, lagi nating iisipin na ang pagtulong sa kapwa ay laging bukas. At kasi ang kayamanan naman ay hindi naman natin madadala sa kalangitan, di ba? Kaya i-share natin ito sa abot ng ating makakaya at bigay natin dito sa mga taong nangangailangan. Ako nga, kahit wala akong sariling bahay sa 15 years ko dito sa abroad, I'm very proud dahil nabibigay ko ang mga pangangailangan ng aking mga anak at ng aking pamilya. Kaya, Kuya Bal, I would like to say thank you so much sa opportunity na to. At sa lahat ng Team Kalingap, mabuhay po kayo and thank you very much. Ingat po kayo. Dahil mahal ko kayo, ang sayaw na ito ay para sa inyo. Magandang umaga po sa lahat. Narito po kami sa isang Team Kalingap dito sa Hong Kong. Kasama ko po si Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab, at ito po ay si Laila Guerrero TV na binansagan ng Malong Queen ng Kalingap. Narito kami ngayon sa isang pagkita-kita ngayong araw dito sa Hong Kong. At bilang isang OFW, isang supporter ng Team Kalingap at ganun din po ng viewers. Maraming salamat po sa ating pagkakaisa dito sa ating Kalingap at ganun din po sa ating mga adhikain ni Kuya Bal. At bilang isang OFW, ako ay nagsimula sa panunood ng Team Kalingap sa pamamagitan po ng adhikain ni Kuya Bal. At dito ako nagsimula sa kanya dahil sa adhikain niya sa Facebook pa noon, at hanggang na tagpuan ni Team Kagawad
si Lula Damiana, at hanggang ngayon ay narito pa rin kami na nagbibigay ng pagmamahal sa Team Kalingap at ganoon din po sa mga viewers. At huwag po natin kalimutan i-subscribe si Kuya Bal at panoorin ang kanyang mga vlogs sa bilang isang charity na gumaganap sa buong Pilipinas. Balik tayo sa The Peak. Yes, The Peak guys. The Peak. Sobrang taas, parang turayan. Yes, sobrang lamig po dito guys. Sobra. Kahit medyo mainit. Lamig. Dapat hindi na kasama sa balik na pumunta dito sa Hong Kong. Ganda. Kung mahilig kayo sa mga ganitong malalamig na lugar at matao. At saan pang bansa. Bilang isang OFW dito sa Hong Kong, nag-start po ako, nagtrabaho dito ay bilang isang katulong. Ngayon ay nasa 18 years na po ako na nagsuservisyo dito sa Hong Kong. At ito po ngayon, nandito pa rin po sa Hong Kong bilang isang OFW. Maraming salamat din sa naging employer ko sa kanila dahil okay naman din po sila. Free lahat ang mga kanilang mga pagkain at ganoon din po sa kanilang mga ginagawa. Basta importante bilang isang OFW ay maganda ang hikain mo sa para sa pamilya at ganoon din po sa mga kasamahan bilang isang OFW. Kami para sa ikagaganda ng ating mga kapwa at sama-sama every Sunday sa aming mga pagdi-day off at ganoon din po sa statutory. Kami po ay nakikisa sa Team Kalingap para kung ano po yung mga adhikain ni Kuya Bal. Narito po kami na tumutulong bilang isang OFW. Noon din po sa kay Ate Edna at kay Kalingap Rab. Naway, mabigyan po natin ng pagkakataon at maibigay po natin ang mga pangailangan sa ating mga charity na ginagawa po ng Team Kalingap. At ganoon din po sa mga OFW, please subscribe Kuya Bal Santos Matubang at sa kanyang second channel, Bal Santos Vlog. Bigyan po na natin sila ng pansin para sa kanila. Don't skip ads para sa at ito lang po ang ating maitutulong sa kanila. Huwag po tayo mag-skip ads para mabigyan din po natin ng tulong ang iba pang mga charity. At maraming salamat po sa pagkikaya at pagtangkilik sa Team Kalingap. At ganoon din po sa ating mga kasamahan pang mga ibang vlogger sa Picture tayo. Yun. Yun. Salamat. Thank you po. Kalingap partner natin. Kalingap subscriber po, mga kaibigan. Sa The Peak. Dami rito yan. Saan sila? Wala sila, wala pang passport.
Experience daw. Hello. Napanood namin sa live. Lahat kami nakasubscribe sa inyo. Ate. Okay. Yan, thank you. Thank you, Kuya Val. Enjoy kayo. Po. Nasaan na sila? Ay, thank you po. Daming tao mga kalingap. Oh. The Peak. Grabing tao. Daming tao mga kalingap ha. Saan tayo? Sige. Oy! Shout out, Ashley Robles Vlog. Ayan, si Kuya Val, pogi, di ba? Oh. Anong channel mo ate? Ashley Robles Vlogs. Hello! Naka-live ka pala. Oo, nakalive. Ano mo si Grata? Member kami ni sa Kalahi. Shout out kay Madam Eng. Yan. Mga Kalahi, mag-sis. Akala ko kambal mo. Maganda si Madam Eng. Mas maganda ka doon. Mas maganda daw ako sa'yo. Hello! Maestro, si Sir Maestro sa Karipang. Nandyan din. Oh. Saan kayo? Kumain na kayo? Kami hindi pa. Sige. Masaya ba? Baba na daw, punta ka na daw ng mall. Makain ka na. Masarap pa tayo. Ano yan? Dala ko mga kahit ano-ano. Oh, sige, salamat. Isang unsa. Oh, mayo. Nanay mani wa? Ha? May mani diha? Mani? Wala. Para ko lang nila chocolate. Chocolate. Salamat po. Ilan may tao rito ngayon, no? Holiday. Walang pasok. For this, walang pasok. Mga kalinga po. Kaya ang daming tao rito. Sa Hong Kong. Ginoo. Police area. Ang galing, no? Para sa police. Yung mga ano po, di ba? Police action, yan nilalagay. Galing. Mahusay. Daming tao. Peak Galleria. Na sila. Baba na. Pero bay, kapagod. Grabe. Ano? Sa loob tayo mga kalingap.
maraming salamat at bilang isang OFW ay nakapagtapos ang lahat ng aking mga anak na 2 sa college at nandun na po sila sa kanilang ikabubuhay. Maraming salamat po sa Panginoon, lalong-lalo na sa Diyos na siya po ang nagbigay ng lahat ng ating mga adhikain para dito sa ating ikabubuhay sa mundo. Narito po kami ngayon. Dito, tingnan nyo ang mga gusali dito sa Hong Kong, mga matataas po sila. At sa awa po ng Diyos ay hindi naman po dito na gaganap ang mga lindol dahil maganda po ang mga construction at ganoon din po sa mga gusali. At lalong-lalo na po ay dito nyo makikita sa Hong Kong ang maraming mga adventure, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-hiking sa bundok at ganoon din po kung saan pa yung mga adventure dito sa buong Hong Kong. Ito ang aming pag-Sunday sa pag-day off. Kung sama-sama po kami mag-hiking sa kabundukan para ma-exercise ang aming mga physical na aming pangailangan, lalong-lalo na sa isang charity na nagmumula dito sa ating mga at ganun din po pag Sunday, mga kasama ko bilang mga OFW, sama-sama kami na umaakyat sa kabundukan para ma-release po namin ang aming mga stress sa mga employer kung ano man po ang kanilang mga pangailangan. At ganoon din po sa pag-holiday, sama-sama din po sa Central kung saan po kami na magkakatagpo. Big love shout out po ang mga charity vlogger. Narito po si Starax. Hello po mga kalingap. Isa po sa kasama sa dito sa Hong Kong. At ganun din po, may love shout out kay Kindred TV at Kalingap Rob. May love shout out po mga kalingap. Day trip po dito sa Hong Kong. Ate Edna. Hello mga kalingap. Good morning. Edu. Yan po mga kalingap. Hello po sa inyong lahat. Welcome to Hong Kong. Kalingap Ian. Shout out po mga kalingap. Mabuhay kayo mga supporters and sa lahat ng OFW. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa support. God bless. At ganun din po sa iba pang mga kasamahan sa Pilipinas na naiwan doon sa landing pad. Shout out po Pastor James Morelo Vlogs. Lydia, Kalingap Lydia. Maramara 77. Ate Catherine official. At ganun din po kay Billions Mix Vlog. At ganun din po sa landing pad ng Sursugon, Kalingap Husi at Kalingap Tatay Papsi. At ganun din po doon sa landing pad, doon sa Lighthouse. May love shout out sa mga kasamahan po nating iba, Starax. At ganun din kay Kalampitos TV at kay iba pang mga charity vloggers ng Kalingap. At ganun din po sa mga reactors, lalong-lalo na po kay Sam Ashley TV. Tulungan po natin siya dahil 3 po yung pabahay niya ngayon sa panahon na ito. At ganun din po sa mga nagpapabahay kay Kalingap Papadan. Meron na po siyang pabahay. Congrats po, Papadan. Dahil naihikayat mo din po na nakapagbigay ka din ng pagkakataon para sa iyong pabahay. At ganun din, marami pang iba, mga nagpapabahay sa mga charity vloggers po natin, mga solid supporters. Tulungan po natin ang Team Kalingap. Hello, good morning po sa lahat. Ito po ay si Laila Guerrero TV, ang malong queen ng Kalingap. Ako ay sasayawan po kayo sa Team Kalingap.
naman. Saan na? Doon ba pa? Sunod tayo. Sakit na sa kanila. Sabi na po masabi sa kanila. Good morning po mga kalingap. Ako po si Liz, OFW dito sa Hong Kong for almost 10 years. Bali, una, OFW ako sa Abu Dhabi. Pero hindi maganda yung sitwasyon ko doon, kaya naisipan kong lumipat ng Hong Kong. At ngayon nga, hanggang ngayon nandito ako sa Hong Kong. Nakilala ko yung Kalingap since nung nasa Facebook pa lang si Kuya Bal at mag-isang umaakyat ng mga bundok. Una, hindi ko alam na taga-Dait pala siya kasi ako ay taga-Dait din. Nasubaybayan ko yung mga paglingap niya hanggang sa nagkaroon na nga ng YouTube channel. Hanggang ngayon, nakasubscribe pa din sa kanya at isang member ng Kalingap Warriors. Dito sa Hong Kong, maraming mga Pilipino dito. Pero ang place talaga ng tambayan nila is doon sa Central. Bali, dito sa Hong Kong ay matagal na ako. Nakadalawang amo ako dito sa Hong Kong. Doon sa una, okay naman sana, kaya lang, yung matanda nung amo kong bae ay Chinese. Ng Sisiria. Dito sa Hong Kong maraming pagkain, pero medyo mahal. Mahal ang mga pagkain dito kasi nga Hong Kong dollars ang binibili. Marami dito. Kanyang kitchen ali ko ah. Silakan. Ha? Sama mana? Sama ini. Salah 55. Itu enggak ada. Okay. $8. Marami kayong pagpipilian dito. Pero ito ay mga Indonesian food siya. Kasi mostly dito ay mga Indonesian. Sa Central naman is mga Filipino. Pero yung food nila ay halos magkapareho lang. Dapat 5 ya. Oh? Sarah. Ako sama tempe aja. Salah. Kan 9. Iya. Not enough? I don't know. Are you Filipino? Yes, I am Philippines. That's why I don't understand what you're talking. What? Okay.
Yeah, thank you so much. Hindi pa kami nagkaintindihan. Ayun po, nakita niyo yung mga pagkain ng Indonesian. So, dito may mga tinapay din, pero ang mahal ng mga tinapay dito. Yun nga po pala. Yun nga po pala kasi po yung matagal na rin FW dito, almost 10 years. Kapag linggo, holiday namin, tsaka pagka ganitong may mga public holiday, pag ganito may mga public holiday, labas din namin. So, tsaka lang kami sa mga ganitong snacks, minsan tinapay. Kala nyo, mga buhay ng OFW dito, masarap kasi nakikita nyo, papasyal-pasyal, picture-picture, ang ganda ng mga damit nila, laging naka-smile. Pero, deep inside nun, iba yung nakikita nyo sa mga post ng mga OFW sa mga totoong nangyayari sa buhay namin. Madalas dito, yung mga Pilipino tumatambay sa mga kalsada, minsan sa park, kasi wala silang pag-stayhan na mga bahay. Kaya madalas nag-iipon-ipon sila sa park. Doon nag-gatherings. Kagaya dito naman sa Causeway Bay, ang mga nandito, mga Indonesian naman, nag-iipon-ipon din sila doon sa park. Minsan sa mga tulay, makikita ninyo nakahiga. Naglalatag lang sila ng mga banig. Tapos, doon sila nagkakainan. Kagaya rin ng mga Pilipino. Kaya, sa mga nag-iisip dyan na mag-abroad, isipin nyo munang mabuti. Kung buo na ang loob ninyo, pwede kayong makapag-abroad. Pero, kung nagdadalawang isip kayo at hindi nyo kaya ang hirap ng buhay dito sa ibang bansa, better stay na lang kayo dyan sa Pinas. Kasi, dito sa abroad, wala kayo ibang kakampi kundi sarili nyo. Minsan, meron pang nangyayari dyan na sariling kababayan mo, kapwa Pinoy mo, lulukuhin ka. Basta maraming mga ganyan nangyayaring masamang ano. Okay. Dito nga pala sa Hong Kong, meron ding 7-Eleven. Yan, 7-Eleven dyan. Marami ka din mabibili dyan. Almost the same din. Yan. Tara po sa loob. Tingnan na. Hong Kong. Magalinga. Causeway, Hong Kong. Tayo. Very cold. So cold. Tayo mga kalingap. Ano sabi mo, sir? Grabe kuya, napakagandang experience to kuya, yung makasama sa Hong Kong. At dito po lang malalaman yung mga naging buhay ng mga OFW sa Hong Kong. So abangan po natin yan sa vlog ni Kuya Val. At ang masasabi ko talagang masarap pumunta sa ibang bansa. Tulad dito, marami kang mga limit na mga kababayan natin na iba't ibang kwento ng buhay. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, panoorin po ito, marami po makaka-relate sa buhay ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Salamat Kuya Val, support po natin. And ako po, Starax TV. Natin yung mga paninda rito. Ito, may mga tinapay din. Yan. May mga ice cream. May mga iba't ibang ready made na foods. Iinitin na lang. May mga milk. May gatas, tubig. And may mga chocolates din. Yan, maraming items. Ito nga pala masarap to kasi ito ay ito ay soybean milk. Sarap siya.
masustansya. Kukuha ko ng 5 piraso para sa amin. Kasi masarap to eh. Kaso lang hindi pa masyadong malamig. Ayan, pili tayo ng 5. Okay? Oh? Ano nila? 41.50. Okay. Thank you. Hello. Hello. Wala po, sa labas tayo. Inom po muna tayo mga kalinga kasi ito yung isa sa mga paborito kong drinks dito sa Hong Kong. Soybean. Ayan. Soybean milk original. Masarap po siya. Masustansya. Tara po doon sa kabila. Tawid tayo. Ganda po dito sa Causeway Bay. Marami din po Pinoy paminsan pero mostly talaga sa Indonesian. Ito po may mga ano dito. Andun yung IKEA. Yung IKEA. Ayan, IKEA. Tapos ito yung H&M. Meron din po ditong Sogo. Pero ang Sogo dito is small. Hindi Sogo na kagaya na sa Pilipinas. Ano po dito yung Sogo, sikat yun. Kasi nga mga mamahaling paninda ang nandun. Ito po, yan, puro siya mall. Yan nga pala po, yung Chow Tai Fook na yan, yan ay bilihan ng mga jewelries dito, mga gold. Diyan, gold, diamonds, yan, naka-display lang yan. Ganito po sa Hong Kong. Yung mga gold is naka-display lang sa labas. Ayan po, kitang-kita ninyo. Yan. May Watson din dito. Yan naman pong Don Don Donki and Welcome. Ang Welcome po is grocery yan. Malaking supermarket dito. Yung Don Don Donki, supermarket din po yan. Pero maraming items ang naandyan. Namura lang po ang presyo. Yan, ganyan po dito sa Causeway Bay. Mga Kalingap, shout out po. Lalo na sa mga kasamahan ko dyan, Kalingap Warriors na matagal ko nang kasama ever since nag-start si Kalingap Rab na mag-vlog. Hindi pa siya nag-start mag-vlog, nakasubscribe na kami sa kanya. Pero nabuo po yung Kalingap Warriors ay nung nag-start mag-vlog si Kalingap Rab. Shout out sa aming admin na si Joy Joy Vitoon, sa lahat ng mga kasamahang warriors dyan, tsaka doon sa mga sisteret ko na mga warriors din. Si Linz, Sunshine, Jenny, and Lynn. Yan. Shout out sa inyo. Sa mga kasamahang iba pang Kalingap Warriors. Sa mga Kalingap Warriors Hong Kong chapters din, shout out sa inyo. Yun po. Sana po nag-enjoy kayo sa pag-tour ko ng konting oras dito sa Causeway Bay. Yan. Yan po ang Causeway Bay. Yan po. Bye-bye po. Thank you. Salamat. Dahil ako ay Team Kalingap, sasayawan ko kayo. Hello po. Mga Chinese kayo? Pinoy. Kami po ay nakapila ng bus mula sa Dapig. At kami po ay babalik po ng Causeway.
Marami kasing tao yung mga kalingap. Kasi holiday po sa Hong Kong. 4 days holiday po mga kalingap. Ilang kami oh. Ang bus dito. Mega mega shoutout Team Kalingap! Shoutout! Shoutout po! Shoutout po sa mga kababayan ko. Pwede rin, magdala ka lang. Uy! Picture! Picture tayo, you know. Bye-bye, kuya! Bye-bye! Bye! Okay na? Thank you. Uy! Ito na po. Oh, shout out! Mga kalingap, pakinggan ang mga musikang tatagos sa inyong mga puso't isipan. Mga musika noon at ngayon na kapag inyong napakinggan ay bumabalik ang inyong mga nakaraan. Narito na ang programang Midnight Music kasama si Kuya Val Santos Matubang. Midnight Music with Papa Val. Midnight Music with Papa Val. Mapapanood at mapapakinggan sa YouTube channel ni Kuya Val at Val Santos Matubang. Ito lang yan sa VSM Kalingap Radio. Midnight Music with Papa Val. Midnight Music with Papa Val.